Mga suki, magandang araw po sa inyong lahat. Marinaldo po sa Boss. Ako po si Joseph, Sari-Sari Store Owner. Ito po ang ating mini podcast na pang-15. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang pag-update ng mga price at mga bagong produktong dumating mula noon hanggang ngayon. Tara, simulan na natin. Okay, ngayon po ang mga dumating kahapon po, ang dumating natin mga produkto ay ang Century Tuna Flexion Oil at yung flat po siya at yung Century Tuna na 155 grams. Meron siyang may naka-discounted din naman siya. Save 5 pesos. Pati yung ano yun ba yung giniling? Argentina giniling. Meron din naman siyang save 5 sa bawat 2 piraso. At ulit yung ating Birch Tree na palagi naka 10 plus 1 pag ganitong meron naman ulit na 10 plus 1. At yung Birch Tree din na choco, meron na tayong dumating niyan, naka 7 plus 1 naman siya. Bali mas mura yung Birch Tree choco, siyang pinakamura. Meron na rin tayong dumating ng mga gas. Ayan, at yung harina, meron pong nakadagdag din ng harina. O yung mga panggatong natin ngayon sa ating lutuan ay nagtataas po. Ang tinaas po ng Phoenix ay 17, ang SP po ay 10 pesos. Yan po ang sa mga panggatong natin sa pagluto. At ang ating cream silk ngayon na dumating ay wala na po yung nakabundled na 11 plus 1. Bali ang presyo niya na po ay nasa regular price na po. Balik siya sa dating regular price, hindi na yung discounted. Cream of mushroom, meron tayong dumating niyan. Siya yung 62 grams. Bali ang binta po natin dito niyan sa ating store ay 55. Okay, yung palaman din naman kasi marami na nakakamiss nito, yung pimiento na cheese whiz. Meron na po tayong dumating, pati yung regular na cheese whiz meron na pong dumating. Walang presyo lang naman natin yan. Yung cheese whiz na pimiento ay 50 at yung regular po na cheese whiz ay 48. Bali ang niya po ay 105 grams. Ayan po. Yan po ang ating mga produkto na dumating at yun din po ang update natin sa presyo. Okay. Bali po natapos na natin yung update. Alam mo naman kasi ngayong papalapit na po ang Valentine's. Ayan. Ang dami nagkaka-heartache ata ngayon Madami ba nagkaka-heartache? Ayan. Yung wala pang mga bata, maghanap-hanap na. Yung may bata na, ayan, maghanap kayo saan kayo magdi-date. Ganun talagang buhay. Kapag ganitong Valentine's, yung wala mga partners, maghanap na ng partner. At yung meron namang partner, isip kayo kung saan kayo magdi-date. Pero ang pinakamaganda naman kasi sa pag-Valentine's, parang nire-revive nyo yung inyong relation. Para bang yung kilig effect. Yung simpleng kainan lang, punta kayo sa restaurant at makikinig kayo ng music. Tapos, ang gagawin nyo doon, para bang titingnan mo yung partner mo, titingnan mo siya sa mata. Parang kikita yung mga magic sa mata. Ganon yun naman pag mga nagdi-date. Subo lang subo ng pagkain, tapos bigla ka na lang matatawa. Pero hindi naman ibig sabihin na kung matagal na kayo sa inyong relationship, nagkakasawaan na. Pero minsan kasi parang maganda naman yung nire-revive yung inyong relationship. Kasi pag meron lang ka na kasing pamilya, poros lang trabaho ang inaatupag. Poros trabaho. Para bang walang katapos ang trabaho. Minsan ka nakakagilty kasi buong araw mo magtatrabaho ka ng trabaho. Para minsan, ultimo nga yung texting na lang. O kumain ka na ba? O gutom ka na ba? Parang wala nang ganon. Hoy, saan ka ba ngayon? Samantalang kung kayo ay magbata pa lang, ano bang ginagawa? Lahat na lang ata ng oras ay tinitingnan mo kung meron atang reply ata sa atin sa text. Ganun ang sitwasyon. Kasi nung unang kasi puros naman text. So ngayon ata iba na messenger na ngayon ang style ng ng communication.
medyo mas interactive na. Kaya lang, parang, ewan ko kung mayroon pa yung kilig point. Kasi ang dami ng distraction ngayon sa mga social media platform. Dami ka nang makikita, dami ka ng mga, sabi nga yan, no, mga lugar na para bang mga dreams na gusto mong mapuntahan. Siyempre, pag may nakakita ka ng go-post ng mga gandang lugar, siyempre nakakaingit naman. O, ganda na napunta nila. Pero to be honest, ang pinaka-essence lang naman kasi ng sa Valentine's, para bang bigyan mo na lang naman chance yung sarili, yung bawat isa. Then siguro simple lang naman na, kasi minsan yung flowers sa mga magkaka-partner na minsan parang boring na. wala na yung dating. Parang gusto ata ngayon cash gift na. Pero hindi naman siguro ganoon. Kapag andun ka na sa relationship, ang pinakamagandang sigurong share mo ko doon, unang-una, kahit na matagal na kayo, yung mga challenges yung dinaraanan, madami pa rin. Hindi ibig sabihin kayo na okay ng lahat. May mga bagay-bagay pa kayo dyan matututunan sa bawat isa. Andiyan pa rin, dyan mo na makikita yung mga totoong mga ugali. Anong mga ugali nila, anong mga Kaya kasi pag nasa ka na, kumbaga gusto mo nang mag-settle na kayo, ayan, may pamilya na. Pero paminsan-minsan mas maganda naman yung parang magbata-bata lang yung kayo nagdi-date, kinikilig kayo sa pag nagkakakitaan, o kaya mapunta kayo sa isang lugar, na doon kayo pupunta, parang daming excitement. Parang every time na pumupunta kayo sa iba-ibang lugar, na-excite kayo para bang into it. Parang ganun. Kaya ang relationship ng bawat isa ata, kapag ganitong mga Valentine's Day, ang pinaka, ko lang naman doon, sana sa mga bata pa ngayon, yung mga soon to be na gusto nang mag-engage into the families, ang advice ko sa inyo, una, wag nyo munang pag-usapan yung mga finances. Kasi pag finances ang inyong naging number one, malamang na hindi iyan mapupunta doon. Trouble palagi yan. Ang pinaka-the best yung gawin, iset aside nyo yung pag-usapang finances, saka na yung mga future na yan. Pinaka-importante doon, naiintindihan nyo ang bawat isa sa inyo. Kasi kung magpapasok kayo sa relationship, tapos afterwards, iba naman yung expectation ng bawat isa, edi mas mahirap na. Diba? Kasi makikilala mo lang naman ang isang tao kapag kayo na mismo. Nagsasama na kayo sa isang bahay. Pagising mo, andyan na sa iyong tabi, lahat na. Diyan mo lang siya talaga makikilala. Pero minsan nga, kahit na matagal na kayong magsama, meron pa rin kayong mga still changing pa rin. Madami pa rin mga unexpected na pangyayari na supposed to be, dapat wala yon. Sabi nga, siguro, nobody's perfect. Pero kahit nasabi natin nobody's perfect, gusto rin naman nating maging perfecto. Kaya lang, sino kaya ang perfectong tao? Siguro si perfecto ang pangalan. Malamang na siya lang ang mayroong ganon. Sa pangalan pwedeng perfecto, pero sa totoong buhay, kasi tayong mga tao naman, siyempre, lagi tayong prone sa mga distractions. Lagi tayong prone sa kung ano ng bagay na nakatokso sa bawat tao. Alam niyo naman yan, ang tao daw ay marupok. Alam niyo ba yung kanta? Ang tao ay marupok. Ganun po siguro talaga. Masasuggest ko lang sa inyo, kapag dyan na kayo sa inyong relationship, give and take talaga.
Kasi walang mangyayari kung puros ka lang take, hindi ka na mag-give. Dapat always na meron ka rin namang i-share sa iyong partner. At intindi nyo na bawat isa. Kasi doon lang talaga ang ano dyan. At kung hindi na lang kayo nag-uusap, yun ang pinakamalaking problema. Diba? Parang na kayo niyan long distance relationship. At ang pinaka-sekreto pa rin po dyan ay yung openness. Huwag kayo magtatago na kung ano-ano sa partner nyo. Kasi once na naglihim kayo sa inyong mga partner, nagkakaroon kayo niya ng gap. At mahirap yung mahirap yung i-resolve. Ang pinaka the best, kapag mayroong kang na-encounter na problema, sabihin mo agad. Huwag mo nang ipag-atubili na sabihin mo nakakaya. Kasi the more na inako mo yan lahat, lalong mas malaki ang trouble mo. Dahil palagi ang bawat isa sa atin merong mga expectation. Diba? Okay, ganun siguro ang naman share ko sa inyo sa mga Valentine's. Alam nyo naman, pag mga araw ng mga puso, ay, ganun na talaga. Palaging merong sakit, nagkakasakit ngayon ang mga tao. Nagkakaroon ng mga heartache. Kaya lang ang damit ko, di ka na nyo naman, nakasado. Uy, pasensya na po kasi ako po kasi mas comfortable ako dito sa amin sa bahay. Alam niyo naman ang aking set, andito lang talaga sa bahay. Sa bahay, tindahan, ganun. Paminsan nga sinusubukan ko magpalit ng damit, yung parang formal naman. Para sabi nga, yung parang decent look. Pero hindi naman ako comfortable kasi ang style ko naman kasi gusto ko sa bahay yung komportable ako, hindi mainit. At yun bang para hindi ka nag-aalangan sa yung mga kilos. Kasi ganun naman dapat. To be true. Di ba? Yung totoo. Ganito talaga yung tsura ng ating pananamit. Siguro kung may nakakapansin yan, palaging sando lang naman talagang damit ko dito sa bahay. Ganun din po talaga. Kahit makita niyo ako dito sa aking store, ganun din po ang itsura. Palagi pa tayo nakasando kasi mainit. Dalawa pag nag-rush hour. Pag nag-rush hour na, pag madaming bumibili, hindi naman, siyempre, alam niyo na, pawisin. Kaya, ang electric pa natin yan, walang istapan na yan kapag nandito na tayo sa tindahan. Usapan tayo naman, para iba naman, kasi puro sa ata yung pang Valentine's. Heart, broken heart ba? Or, heartache. Ayan. Dito na lang tayo sa ating paninda. Alam niyo po yung pag ganitong mga February na ang preparation natin sa tindahan, nag-isip tayo ng mga sa bagay na ikwento ko na yun, di ba? Nung unang natin nung Monday na sabi ko about dun sa Valentine's. Ngayon naman ang mga produkto natin ngayon, kung start na ng January, matumal yung bintahan natin. Tapos yung gumanda na ganda yung bintahan, yung mga siguro na second week and third week hanggang fourth week, nagabalik-balik na yung binta natin. Kasi ito ngayon naman na by month of February, I'm looking na sana mas gumanda-ganda pa ang ating market ngayon. Kasi kapag magandang bintahan, siyempre madaming kita. Okay, di ba? Okay. Kasi, saan ka na naman kukuha ng panggastos kung wala kang binta? Di ba? Yan. At, siyempre pag ganitong sari-sari store ang business mo, ang lahat ng ating mga gastusin ay nakadepende rin sa kung gaano kabilis ang mag-turnover ang ating negosyo. Kasi pag mabilis ka buminta ng mga produkto, madami kang kikitain doon. At pag nandito ka na kasi sa business, meron ka naman dyan makukuha mga incentives sa iyong mga supplier. Aside from discount, meron ka pang makukuha dyan ng mga last 2% na minsan hindi naman yan nabibigay doon sa ibang mga sari-sari store.
Dito sa amin, sa awa ng Diyos ay nabibigyan naman tayo na qualify tayo doon sa mga incentives at maganda-ganda mga terms. Yun ang number one. Kasi dapat ang business ay hindi siya one-sided. Dapat both. Parehas kayong dalawa dapat kumita. Yung nagsusupply sa'yo at pati ikaw. Para bang partner kayong dalawa. Kasi ang advantage naman kasi ng mga supplier natin, 'di ba wala na silang problema, magsusupply ka lang ng produkto, ikaw na magbibenta. Bawas na nga sa kanilang gastos kasi ikaw na mismo ang dicer, ikaw na mismo ang salesman, ikaw na mismo ang nagbabayad ng buwis. Ang like sa kanila, edi kung sila pa mag-aarkila ng pwesto, sila pang lahat ng gagawa nun. Kaya nga, alam niyo po ba yung mga malaking store dito sa Naga? Isang supermart ba yun? Parang, sa mall pala. Isang mall dito sa Naga. Na, alam niyo ba yung display ng mga produkto? Yun palagi nakalagay doon sa front row. Alam mo ba kung magkano ang renta nun? Ang renta noon ng mga distributor para lang ang kanilang produkto andon sa front row ng mga shelf. Ang bayad po niyan mahal. Bali ang contract package niya sa mga malaking mall, ang incentive na binibigay nila doon sa mall, yung sa mga supermart, 500,000 na worth of goods yan. Tapos, ang kapalit naman yan, dapat ma-maintain nila yung purchase na ilang million. Basta medyo malaki-laking amount na kailangan nilang i-maintain in a year. Tapos, yun ang makukuha nilang incentives. Either goods or cash at ang binibigay. Pero, sila daw po ay nagre-renew ng ganun kasi si boss niya daw ay ganun ang binaya. Nag-aagawan pa nga daw na makapag-renew ng contract para lang sa display. Pero sa atin naman, kasi dito sa ating mga sari-sari store, yun na nga po ang parang, kumbaga hindi natin yun ma-acquire. Samantala yung mga malalaking mga businesses, pati yung display nila, pati yung dicer, halos subsidize yun ng mga distributor. Wala silang gastos doon. Ang kanila lang doon ay space. Kita mo yan? Yung magbibilang ng kanilang mga pang display doon sa mismong mga shelf, meron silang dicer na provided ng supplier. Dito sa atin sa mga sari-sari store, wala. Tayo mismo mag-aayos niyan. Kaya lang, siyempre, ganun talaga. Kung sinong mas malaki ang pera, mas malaki ang opportunity na makukuha nyo. Kung kaunti ang pera mo, kaunti lang naman ang opportunity na pwede mo makuha. Di ba? Ganun talaga. The more you have, the more you get. Tama ba? Tama ba ang English ko? The more money you have, the more you get, then the benefits or the incentives sa mga businesses. Kumbaga habang sumisikat, mas lalong dumadami ang kanilang mga clients. Mas lalong daming gustong bumayad ng mga space para paglagayan lang ng kanilang mga produkto. Okay? Yan na po siguro may share ko ngayong araw nito. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. At magpupost po tayo sa Huwebes. Bukas po yan. At siguro po sa aking mga sugi po, bilang po pagpapasalamat ko po sa inyo. Kaya po andito tayo. Ito po ang aking paraan para makapag-communicate po sa inyo. Hawak na inyong mga cellphone. Palagi kayo dyan nag-scroll, tumitingin ng update. Sabi nga, makalimutan na lang yung iba pero ang cellphone ay hindi nakakalimutan. Palagi ang katabi pagtulog. Nagpata niya ng bata, ang asawa. Lagi sa may malapit sa kanya. Kaya po itong naisipan ko pong paraan para po mag-communicate sa inyo. Sana po ako rin din po ay mapasama doon sa nag-i-scroll kayo. At yung hindi pa po nakapag-subscribe sa aking social media account, sa Facebook, follow din po ako. And alam niyo naman po kung
Saan tayo hanapin? Sa Facebook. At doon po din po sa ating sa YouTube. Subscribe din po kayo sa aking YouTube channel. At yung mga suki po natin dito po sa Calawag, sa Villamar, sa Clupa, dyan po sa Villa Karangahan, sa Metro Homes, sa may Kapilihan, at din po sa may dating sabi ko, yung sa may northbound terminal. Dito po rin po sa atin bumibili. Salamat po sa inyong pagtangkilik sa ating sari-sari store, at yung mga hindi pa po nakakapunta sa amin dito sa aming tindahan. Ang aming pong tindahan ay malapit lang po sa may tapat ng school. Tandaan nyo lang po para mabilis. Pagkapag galing ka po kayo, nandito po kayo napadaan po kayo dito sa Jade, malapit po tayo sa may Calawag Elementary School. In between lang po ng gate ng Calawag Elementary School, madadaanan niyo po ang aking tindahan. At malapit din po tayo sa Barangay Hall. O, ayan. Ano po? Sige po mga suki. Kita-kits na lang po ulit. Bye-bye. See you.